Oh, ayan na. Ayan na, gaya ng inaasahan mga kababayan. Gumuho na itong pambubudol ni Ngagba mga kababayan. Itong itinatag niya na ICI na Inutil Infrastructure Commission mga kababayan or ICI. Mukhang madidisbanda dahil ang sabi niya they really are coming towards to the end. Sabi ni Bangag mga kababayan. Papatapos na daw ang ICI. Dahil malapit na rin daw matapos ang kanilang trabaho mga kababayan. At anong napala nila? Anong napala? Wala. Diyos mio, Marimar. Mag-uumpisa na naman sa zero mga kababayan dahil yung findings daw di umano ng ICI, ipo-forward na naman nila sa ombudsman mga kababayan at DOJ. Kung diniretso na lang sana mga kababayan, wala na sanang delay. Yan ang sabi natin mga kababayan na ang ICI na ito is delaying tactic lang ni Bangag mga kababayan para patagalin ang investigasyon. Dahil wala pong prosecutory power mga kababayan itong ICI. Ipapasa na ulit sa ombudsman o sa DOJ mga kababayan para imbestigahan na naman. Diyos ko Lord, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. Ang sabi ng ilan, galawang Marcos na naman ito mga kababayan. Ano? Ano ang purpose niyan Marcos para mahabol ninyo yung 6 months mga kababayan na nasayang? Nagawin yung mga sinasabing those projects sa Ilocos Norte, yan ba? Dahil sabi ni Pulong mga kababayan doble kayo daw mga kababayan ang pagpapagawa ng project doon dahil mayroong hinahabol. Ang mga kabangagan. Ngayon mga kababayan, ang ICI na iyan mukhang magugurgur na. Panoorin niyo po ha. Sorry, sir. Ay, Bangag. Bangag. May tatanong kami sa iyo. Sir, yung question. Bakit ka pala napunta sa UAE? Ang daming Arabo doon na mahilig sa tubig. Sir, yung question. Sir, what's the fate of ICI? Ano ang fate ng ICI? Sir, may know the Hoy, Bangag, makinig ka. fate of ICI. Oh. Ano pong mangyayari sa ICI, sir? Oh. I'm sorry? Ano Ay, sorry. Ay, nakong, Diyos ko, Lord. Yan talaga kanyang mga mga kababayan. I'm sorry. Diyos ko, di bagay sa'yo nga. mangyayari sa ICI? Given na isa na lang po yun. Bingi ka ba? Ilang ulit ba dapat mga kababayan ulitin ang tanong bago sumagot? Well, it depends on how much work they still have left. How much work they still have left? Isa na nga lang ang komisyoner ungas. Matapos na yung trabaho nila, Oh, patapos na ang trabaho. we will see what they can do next. Ay, nako, delaying tactic mga kababayan. Oh. Madidisbanda yung ICI. Wala nang gustong umawak mga kababayan But they really are coming towards to the end. Lahat ng kailangan. Coming towards the end So tama ang sabi ni Amy na by February, disbanded na yan. Imbestigahan na nila. Maybe there's one or two other loose ends that they have to clear up. So, are you planning to appoint committee? Ay, itsura mga kababayan. Oh, Diyos ko Lord. Tingnan nyo mga itsura ng mga tao, naka-side eye mga kababayan. Tingnan nyo. Parang galit na galit kay Bangag mga kababayan. Intend to reappoint new commissioners. That we haven't really decided on that yet. Depends again. It all depends on the work that ICI still has in front of it. Lukuhin mong ulol mo, ngag. Panggulo ka lang Kung diniretso na lang sana yan sa ombudsman mga kababayan, may kaso na sana ngayon. Kung diniretso sa DOJ, may kaso na sana ngayon. Ngayon, back to zero na naman mga kababayan, ang ombudsman at DOJ na naman ang mag-iimbestiga. Kailangan pa, then we will. But if the work is done, kung naibigay na lahat ng information sa DOJ at saka sa ombudsman, Nag-buy time na ba? then Anong hinabol nyo, Bangag? The focus now of the investigation will go to the DOJ and the ombudsman. Pangiwi pa Tingnan nyo pagkatapos mga kababayan. Ano, ombudsman? Tingnan nyo yung ngiwi ngiwi na naman mga kababayan. Diyos ko Lord. Layas! Ungas! Resign! Bagsak na naman ang piso na nagsara ngayong araw sa Bagsak na naman! Kagaya ng rating niya mga kababayan, negative. 59.46 to the dollar. Grabe, no, Nalagpasan historic. nito ang record low Another historic mga kababayan. kahapon na 59.44. Pero hindi naman daw nababahala ang Hindi na babahala dahil kailan pala bahala yan mga kababayan? Parang ang purpose itong mga Bangag is talagang ibagsak ang Pilipinas. Malacanang dito. Yan ang Lord, agenda report ni Ivy Reyes.
Para sa kanila mga kababayan, walang kabalabahala. Sa kanila, maganda na nga ang takbo ng bansa. Tapos kabaliktaran sa totoong nangyayari sa Pilipinas. Bagaman historic ang pagbaba ng piso kontra dolyar sa 59.44 pesos nitong Miyerkules, kumpiyansa pa rin ang pamahalaan na hindi Problema ito mga kababayan dahil ang mga tayo importer tayo na bansa mga kababayan, consumer tayo. Wala tayong pinuproduce mga kababayan ng mga produkto na marami. Inaangkat natin ang ating mga produkto mga kababayan galing sa ibang bansa, lalong-lalo na yung mga damit, mga kagamitan o lahat yan nakabase sa dolyar. Another set of increase na naman sa prices nito mga pa rin kababayan. kailangan manghimasok ng Central Bank. Pero patuloy pa rin naman daw ang monitoring ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa Hindi nga Central Bank ang dapat ang himasok niyan, kundi ang hustisya na dapat mga kababayan. Na-impeach siya yan, si BBM? Yan lang ang mga kababayan, punot dulo ng mga kabalstog ang nangyayari sa ating bansang ito. presyo ng mga bilihin at investments ng bansa. Sa ngayon, Itong hudas, Wala na itong sinasabing mga kababayan, para sa kanila, papunta na tayo sa paputi. Dahil sila lang mga kababayan ang bumangag Sila lang umunlad. Wala silang pakialam talaga mga kababayan sa mga nangyayari sa baba. Anong paki nila? Ang dali lang naman lukohin mga kababayan na sa kanilang mga press briefing, maganda na. Kabaliktaran ang mga sinasabi mga kababayan tapos kakampit pa nila yung mga propagandista nila mga kababayan, mga survey iyan. pante ang ating Central Bank na hindi pa sila dapat magkaroon ng intervention. Upang maibsan ang anumang Kailan kayo mag-intervene? Magiging 100 na ang $1. ng paghina ng piso kontra dolyar, kabilang sa mga hakbang na Huwag niyo sabihin ang rason ninyo dahil mahina ang piso dahil malakas ang dolyar. Ungas! Yan na nga ating gobyerno ay ang pagsigurong pagbagal ng pagtaas ng mga bilihin, pagsuporta sa investment. Sudas. Pagbagal ng pagtaas ang bilihin, hindi yan mapipigilan dahil lahat ng ini-import natin in dollar. Mapipigilan mo pa ang baha at bagyo. Kaysa dyan, hudas ka. Mapipigilan nila mga kababayan ang pagtaas ng presyo ng bilihin kung hindi na tayo mag-i-import. Magpo-produce tayo ng sarili nating kagamitan dito. Pero imposible. at ang pagpapalakas ng sa mga sektor. Inuunang ayuda kaysa sa mga mga kababayan, suportahan itong mga kumpanyang nagpo-produce ng mga products dito sa ating bansa. Nagsisialisan dahil kinukurakot mga kababayan Kinukutongan pa. Ng ating ekonomiya. Kung bakit umabot sa ganito kababa ang palitan ng piso, bunsod daw ito ng parehong lokal at international na epekto. Ilan sa mga rason ng palasyo ay ang tensyon sa pagitan ng United States at Venezuela. Anong pakialam natin dyan? Sa Pilipinas ba yung nangyari hudas? Ang flood control anomaly Yan! Nagkurakutan. Under the Marcos administration ang ang dahilan. interest rate ng US Federal Reserve. Utang ng utang mga kababayan. Yan talagang pangungutang ng walang habas mga kababayan na napupunta lang sa corruption. Yan ang dahilan. Kahit na alam ng Pangulo ang economic bangag. impact ng pag-iimbestiga sa flood control scandal, Ay nako, anong alam ng second-year college? itinuloy pa rin daw ito ng administrasyon dahil kailangan anyang linisin ang Kailangan linisin, Diyos ko Lord. What a word coming from bangag mga kababayan, Marcos. abuso sa pondo ng bayan. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. May nagsampa na naman ng reklamo Yan. This is the example of the corruption mga kababayan na nangyayari sa bansang ito. Buti nga't kinasuhan ito mga kababayan sobrang taas na ang tingin sa sarili mga kababayan. Nang bumaba man lang ng konti. Kina Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma Buti kaugnay nga. sa 60 Kumusta pala kayo dyan sa taas? Mahangin? Recto? billion peso PhilHealth Fund transfer issue. Ay, nako, itong Hindi mga naman hudas. nababahala ang dating finance chief dito. Narito ang Hindi na babahala for now dahil habang andyan si Bangag mga kababayan, walang patutunguhan ang mga kaso agenda niyan. report ni Joan Manalo. Isang panibagong reklamo ang inihain sa Office of the Ombudsman laban kina Executive Secretary Rectum. Dapat ang nito, hindi sila sa taas mga kababayan. Di ba ang rectum andyan nga sa baba? Ralph Recto at dating PhilHealth Ay, CEO nako. at President Emmanuel Ledesma Jr. Kaugnay ito sa umano'y iligal na paglipat ng 60 billion pesos na PhilHealth Reserve Funds sa National Treasury.
Palusot naman, mga kababayan, itong mga hudas. Bahagi ito ng 89.9 billion pesos na pondo ng PhilHealth na hindi nagamit. Nagtungo ang ilan sa mga complainant sa tanggapan ng ombudsman ngayong araw. Bitbit ang kopya ng kanilang reklamo. Hiling nila sa Yan. At after na, mga kababayan, bumaba si BBM, kasali siya sa makakasuhan. Ngayon, wala pang masasampang kaso dyan, mga kababayan, kay Bangag dahil ano pa mayroon pang immunity. magsagawa sana ng preliminary investigation laban sa dalawang opisyal at alamin ang mga posibleng criminal, civil at administrative liability na maaaring ipataw sa kanila. Sige, tagtarin ng kaso para ma-stress yan si Boy Rimulya at saka ma-trigger Ani ulit. Atty. Rodel Tato na isa sa mga Pato! complainant, posibleng Pato ito? humarap sa graft, plunder, technical malversation at gross negligence violations sinarekto Maliwanag na yan ha, Korte Suprema na nagsabing unconstitutional, mga kababayan. So supposedly, hindi na mahihirapan ang ombudsman na mag-imbestiga nito, mga kababayan, dahil mayroon ng desisyon ng Korte Suprema. If natuloy pa ang pag-transfer ng 29 billion pesos, I think dito kawawa ang mamamayan. No? Natuloy na nga! We know that the reserve funds for PhilHealth are for investment. Yung naiwan, kaya pala 60 billion dahil mayroon pang naiwan na 29. Pero ang 60 billion na transfer na. Grabe ang hudas For no? higher earning investment for PhilHealth or for Dapat nag-TRO muna yung Supreme Court noon, mga kababayan, no, habang ini-studyhan nila, mga kababayan, para hindi natuloy yung transfer ng 60 billion. Ano ba naman itong Supreme Court? maximization of the benefits of PhilHealth members or reduction of contributions from the members of PhilHealth. And I think most of you are members of PhilHealth here. And Di bale, hindi kami madidakan ng willing naman kami magbayad. Sana nga lang mga kababayan, napunta yun talaga sa mga nangangailangan. Grabe, napakawalang hiya na naman itong mga taong ito, mga kababayan, kasamahan ko dito ay mga doktor and sila mismo ay base sa kanilang practice and also magkita nila kung sino ang naghihirap dito ang mamamayan. No? So, in relation to the universal health care and for the proper utilization of public funds, thus, we have filed this instant case. Dagdag ni Taton, nararapat lang na panagutin Paton? sina Recto at Ledesma sa ginawa nitong pagbalik ng pondo sa National Treasury. And then si Bangag promise us na after bumabayan sa pwesto si Ngagba, siya naman. Na itinuring na ngang iligal ng Korte Suprema. Nakasaad din sa mismong reklamo na nagkusa at sinadya ni Recto at Ledesma ang paglipat ng pondo sa National Treasury para pondohan ang unprogrammed appropriations sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act o GAA. Pinababalik na ng SC ang 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth matapos ideklarang void ang Special Provision 1D ng Void. 2024 GAA at ang Department of Finance Circular 003-2024. Sa ilalim ng Special Provision 1D ng Unconstitutional, void. ang pagbalik ng sobrang reserve funds ng PhilHealth na idinagdag sa unprogrammed appropriations ng 2024 GAA. Agad naman nagsalita si Recto tungkol sa Yan, wag nang palabasin yan sa kulungan, mga kababayan, once na mapatunayan ito. pang reklamo. Anya, Kung pwede lang, isalin na pati si Vilma dahil sobrang taas ang tingin sa niya sarili ang niya. karapatan ng kahit na sino Pati anak niyan. individual o grupo na dumulog sa batas at maghanap ng legal na remedyo. Nanindigan din siya na Remedyo? tinagdukan na ng SC ang issue at lumugod na ang gobyerno sa naging desisyon ng korte. Naibalik na rin daw ang pondo ng PhilHealth. Naibalik. Parang mga kababayan, galing din sa pera ng bayan, hindi naman naibalik. Dapat kunin nyo kung saan nyo nilagay. At kung sino ang mga taong involved doon, mga kababayan, sila ang At mas magbayad. pinalaki pa para lalo makapagserbisyo sa taong bayan. Ano akong serbisyong Iginiit din ni Recto Serbisyo sa Bagoong Pilipinas o bisyo? ang naging pahayag ng Korte Suprema Bisyo na lang wala siyang siguro. criminal liability bilang dating Finance Secretary. Ugas kamay ka na naman na dahil nandan ka sa taas. Kumilos lamang siya in good faith Ikaw nga ang ulo niyan. para Good ipatupad ang faith, bad faith nga. Walang good faith dyan. Sasabihin mo pala, nagnakaw naman ako in good faith. Punyeta. Special Provision 1 Anong good noong faith kapag panahon yun. nanakaw? Kumpiyansa rin siyang magiging patas at tama ang pagtataya ng ombudsman at iba pang institusyon Kakampon mo Humanda ka talaga kapag matapos na yung bangagan dyan. titingnan sa Mananagot ka, reklamo. hudas ka. Sa bahagi naman ng ombudsman, susuriin daw muna nila ang reklamo bago nila ito ganap na aksyonan. Kakampon We will just Leukemia. look at the allegation.
Isa lang. Description natin dito mga kababayan. Isa lang To see if leukemia. they're actionable. Mm. And of course, if it merits any further action on the part of the Ombudsman. Stress. Dapat ba stress ito na masyado mga kababayan para ano? Siyempre, Matrigger? if we find it to be properly done and the legal basis to be solid, then we will proceed. But we have to evaluate everything first. Samantala, wala pang pahayag si Ledesma tungkol sa issue. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire. Yan ang sinasabi natin. O kayong mga naging kasangkapan sa kurakutan ni Bangag mga kababayan, kayo ang mauuna talaga. Kaya wag kayo, unang-una, wag kayong makibangag. Dahil masasakripisyo kayo kung join kayo sa kurakutan. Ito na nangyayari Sina Ledesma mga kababayan, yan si Recto, kabilang yan sa mga ulo mga kababayan. News Channel. Hindi pork o blank check ang unprogrammed appropriations. Yan ang iginiit ni Acting Budget Secretary Rolando Toledo sa The Spokes ng Ay, Billionaire nako. News Channel. Palusot na naman ang mga hudas. Ang unprogrammed funds naman ay hindi po siya masama. Iba naman kasi Hindi masama kung kami ang magnanakaw. Masama lang yan kung hindi kami kasali. insertion. Yes, iba. Ay nako. Itong mga kagunggungan itong mga mga kababayan lahat nagagawin nila mga kababayan para lang ma-justify ang kanilang pangungurakot. To the max. To the moon. Zoom. The program appropriation is what we call a standby fund. Ito po ay standby fund. It's because ito po yung mga programa na nilagay namin dito aside, outside the program. It is because we need to really look at how these projects, for example, for instance, habang nagsisinungaling ka dyan, lalong pumapanot yung mo, bumbunan mo. projects. During the budget preparation kasi may cut-off tayo of what should be included. Correct. Pag ngayon ako. Itong media mga kababayan, talagang kabilang ito sa mga nagma-mind poison mga kababayan, mind conditioning. Correct din mga kababayan. Akala nyo kung sinong kakampon din ba kayo? Media? In the program. Hinamon na sa Supreme Court ng ilang mambabatas ang unprogrammed appropriations sa 2026 budget. Handa raw si Toledo na akuin ang responsibilidad kung may anomalya sa pondo. Bakit hindi mo paakuin si Bangag? Amo mo. Ito mga kababayan, willing din silang magpakulong itong mga hudas para sa kabangagan. I'll take responsibility if Magsama kayo ni Bangag. Mandaka. napatunayan yan na may maling nangyari as far as the implementation of the budget and if the DBM is really to be blamed of that particular issue. Ang BBM ang i-blame. Pumasok ka na! Yan ang unsolicited advice ni Senator Ping Lacson. Sino ka Lacson para paniwalaan ng bato? Abogado ka nga daw ni Bangag Ayan ang sabi ni Amy, kailan ka pa naging abogado ni adik ko? Diyos ko Lord. Sa kapwa senador, Bakit maniniwala sa'yo si Bato? Kampon ka ni Bangag, Lacson, bakla. si Bato de la Rosa na missing in action Ang sabi ni Miriam Bakla daw ito. pa rin dahil sa balibalitang may arrest warrant na daw ang ICC laban sa kanya. Pero hindi lang si De La Rosa ang hinahabol ng kontrobersya, kundi maging ang kanyang opisina. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Aminado si DILG Secretary John Vic Remulla na wala pa silang hawak na kopya ng sinasabing warrant of arrest para kay Senador Bato de la Rosa mula sa International Criminal Court. Kaya kahit Sige lang, okay lang. Pagdating ng 2028, kayo ang may warrant of arrest, Boying, John Vic, Bangag, kayo ni Gibo, sa ginawa nyo kay Tatay alam Digong. na nasa Davao lang ang senador, wala silang magagawa para arestuhin siya. Kaya naman ang kasamahan niya sa Senado at kanyang senior officer noon sa PNP na si Senator Ping Lacson Tuta yan ni Bangag pagan na kay Bato na pumasok na Wag nang uulol kayo para pagpasok mga kababayan sabay aresto. sa trabaho. Wag mong i-risk ba to? Mag-antay ka ng 2 years. Hindi ka idadaan sa due process sa mga Bangag Ikaw nga, nagtago ka nga, hudas ka. Pinairan mo nga ang iyong kabaklaan dati mga kababayan, di ba? Ilang taon itong nagtago kung hindi ito binigyan ng
pabor ng mga panot mga kababayan, kaya dilawan itong si Lacson. Kagaya ni Trillanes, sa bigyan ng panot mga kababayan ng pabor, kaya nakalaya. Ay, hindi nakalaya, na-dismiss yung kaso. Wala Bigla. naman ako warrant eh. Ngayon, kung talagang, unless positive siya talaga na meron siyang warrant, diskarte niya na yun. Diskarte naman Bakit ng hindi mo tanungin si Boying Rimulya? enforcement, hanapin siya. Meron basihan si Bato Sinabi ni Boying Hindi pa sinabi ni Boying, hindi wala. ni Senator Lacson na kung hihingin ni Senator Bato ang kanyang payo, tuturuan niya ito kung paano magtago. Simula noong Nobyembre, Ano-anong style mo? Mag-makeup? Magpanggap na babae? Tapos sasabihin, hindi ako bakla! Hindi ako bakla! Babae ako! na hindi na nakita Scholar. dito sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Maliban na lamang dito sa kanyang larawan na nakapaskil sa Babae ako, ha? Hindi ako. Yung ni Amy, no? Si Amy, mga kababayan, may nag-post siya ng kanta ni Michael B. na patama kay Lacson. Hindi ako bakla, babae ako. legacy wall ng Senado. At marami na rin pumutok na issue laban sa kanya. Kabilang na dito Sige, salsal na naman itong mga enablers sa mga bangag na mga media. Ano na namang intriga yan? ang umano'y pag-hire ng sandamakmak na kamag-anak sa kanyang tanggapan. No, di ba yan din ang issue kay Trillanes? Bakit hindi kayo nagpuputak? Sa social Si Bato lang ba ang mayroong kamag-anak dyan? media page ng Impact Leadership, isiniwalat ang listahan ng 10 kamag-anak na Senador Bato na kasama sa mga empleyado ng kanyang opisina. Base ito sa isinumiting Sige, kasuhan ninyo kung bawal. 2025 Kasuhan ninyo. sa ng Senador. Sa kabila umano ng halos 2 buwan ng absent si Senador Bato, nananatili raw empleyado ng Senado ang kanyang mga kamag-anak. Nakasaad sa Section 59 ng Book 5 ng Revised bakit? Administrative Hindi Code pala of pwede. 1987 ang mga Plantilla. patnubay laban sa pag-hire ng mga kamag-anak sa alinmang sangay ng gobyerno. Sige, kasuhan na ninyo. At siguraduhin nyo lang na hindi lang si Bato, mga kababayan, ang nag-hire ng kamag-anak. Dahil ang pagkaalam natin, yang si Martin Romualdez, mga kababayan, hinire si Sandro Marcos, hinire yung si Vini, hinari yung isa pang anak ni Marcos Jr., mga kababayan, na kamag-anak niya. Pinapasahan ng gobyerno para mag-training doon. Lahatin nyo na. Itong mga hudas, mga kababayan, kung sino lang ang kanilang convenience sa kanila na birahin, yun lang. Sabi dito na hanggang 3rd degree of consanguinity ang kasama sa pinagbabawal kapag regular plantilla position. Exempted naman sa rules of nepotism ang mga na-hire sa confidential capacity. Alamin nyo muna. Doktor at miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Pero kailangang ipagbigay alam ito sa CSC. Hininga natin ng komento mga opisyal sa tanggapan ni Senador Bato, pero wala pa silang tugon sa post ng Impact Leadership. Sabi ng Impacto Senate leadership. President Tito Soto, nasa Senate rules na maaari lang piliting pumasok ang isang mambabatas kung talagang napakahalaga ang magiging boto nito. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Abante, Leleng. May nagtangka na naman daw suhulan ang magkapatid na Ay, nako, another kabulukan na naman, mga kababayan. Sinuhulan daw, tangkadang suhulan. Tapos, nasa na inyo na lahat? Ang hawak na ninyo ang justice dito sa Pilipinas. Bakit? Agsusumbong pa kayo? Dapat hinuli nyo na on the spot. Ano ba kayo? Inutil ba kayo? DILG Chief Another John Vic propaganda Remulla naman. at Ombudsman Boying Remulla para itigil na ang flood control investigations. Ito na raw ang pangalawang pagkakataon na sila'y inalok ng 1 billion pesos. Bakit hindi nyo hinuli? Klarong-klaro na yan alam na natin, mga kababayan, dahil mayroon na naman kababalaghan dyan. Ayon kay Secretary John Vic, at galing umano sa isang contractor na nakabase sa Visayas. Agad daw niya itong Sino nireport yan? sa Pangulo. Bakit hindi nyo Una lang pinahuli? sinabi ng DILG Chief na inalok sila ng 1 billion pesos. Unang-una, bribery yan, mga kababayan. Labag sa batas, criminal offense. Hinayaan lang ng nila. mutual friend ng isang individual na sangkot sa flood control. Dapat dinampot nyo Scandal. agad-agad. Pina-entrap ninyo. Hindi naman daw nakatanggap ng kahit anong direct offer si Ombudsman Boying Remulla para itigil ang flood control probe. Bakit iba yung pahayag ni kapatid niya si John Vic na crush na admiral. Tila taliwas ito sa pahayag ng kanyang kapatid na si DILG Chief. Ayusin yung script ninyo, mga ungas, mga Remulla.
mga, ano nga ba yun mga kababayan? Leukemia. John Vic Remulla. Pero sang-ayon ng ombudsman na mahihirapan silang patunayan ang umano'y suhulan. Sinabi mo na eh. Tapos mahihirapan ka pala. So ano purpose mo? Parang nag-ano ba kababayan? Parang mayroong like expose na sinangka kaming suhulan. Pero mahirap patunayan. Baka kwento-kwento na naman yan para kunwari mga kababayan na hindi kami tumatanggap ng suhol. Diyos ko, Lord. Tila walang nakikitang problema si bilyonaryo Congressman Leandro Leviste sa patuloy na kaugnayan niya sa kanyang solar power firm. Sa kabila ng kontrobersya, nag-e-enjoy din daw ang kongresista. Yan ginigipit ang kanyang mga kababayan kanyang negosyo ng mga bangag. Dahil kapag kumukonta ka mga kababayan, yan talaga mapapala mo. Tinawanan nila yan sa mga bilyar mga kababayan. Hindi nga kumontra ang mga bilyar. Kaya nga nag-traitor ang mga bilyar, di ba? Dahil ginigipit ang kanilang negosyo. Actually thankful that they care so much about me. I'm having the time of my life as I Having the tell my mom time na, of my we discussed this. life. Ito raw ang nararamdaman ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa atensyong nakukuha niya. Bukod kasi sa kanyang mga alegasyon sa flood control scandal, kini-question na rin ang solar power venture ng kongresista. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, inamin ni Leviste na shareholder at owner pa rin siya ng Solar Philippines. Pero hindi na raw siya involved sa day-to-day operations nito. Actually, I think it's the reason why pwede akong magsalita ng malaya tungkol sa DPWH dahil hindi ko kailangan mangurakot. And I also hindi na kailangan mangurakot mga kababayan, mayaman na. refrain from any potential conflicts involving this. And I've also disclosed that I am in the process of increasingly being disinvolved from all these matters even more. Una nang sinabi ng DOE na pinagmumulta nito ng 24 billion pesos. Yan masamang pangitain yan mga kababayan. Ginawa nila yung para manggipit lang sa kalaban mga kababayan. Pagmultahin ng 24 billion. Kung ganyan, wala nang mag-i-invest sa atin ng mga companies dahil agad-agaran ng pagmumultahin mo mga kababayan ng billion. It will cost you your fortune. Kita niyo mga kababayan, mali yung mga kababayan, panggigipit nila iyon na magpataw-pataw ng multa ng hindi naman naaayon, hindi proportional mga kababayan. Hindi si Leviste ang tinatakot ngayon. Yung mga potential investor, lalong mabubulok ang Pilipinas. Ang Solar Philippines dahil bigo umano ang kumpanya na tuparin ang mga pangakong proyekto sa renewable energy. Diyos ko Lord, kasalanan ba yan ng mga kababayan? Ang may pangako si Bangag na mga kababayan, so pagmultahin din niya ng bilyones. Napaka-stupid. Pagmultahin dahil bigo daw sa pangako. Kung si Bangag mga kababayan, trilyon ang multa niyan. Ang daming pangakong pinako. Are with the DOE, I am not precisely privy to. It is something that I would like to look more into, but I am not involved actively anymore in the company. Nilinaw din ni Leviste ang estado ng Solar para sa Bayan Corporation o SPBC na ginawaran ng Kongreso ng 25-year franchise noong 2019. Sir, are you still the owner of Solar para sa Bayan? No. Hindi pala siya owner. Fully divested. Yes. Pero kalaunay, sinabi ni Leviste na matagal nang sarado ang kumpanya. So you closed it down. You did not divest. That is the essential point, that I closed it down. When was it defunct? When was it not operational? Why did it not get the approval of Congress? No, because first it probably stopped operating 4 years ago, and then it was not even fully operating before that because it was being legally questioned. It stopped operating also means then that there was no longer need for a congressional approval. Dagdag ng mambabatas, hindi nagtagumpay ang SPBC. I lost a lot of money on that business.
because I wanted to help Alugi pala siya, underserved and commercially unviable areas. And it was legally questioned because the local providers did not want to lose their business. Higit 18 billion pesos naman ang kinita ni Leviste nang ibenta ang Solar Power Nueva Ecija Corporation noong 2023 sa Meralco Power Gen Corporation ni bilyonaryo Manny V. Pangilinan. Yan ang kinagalit nila mga kababayan dahil nabenta. Nabenta ng mahal. Ng SP New Energy Corporation. There was 15.7 billion invested as primary by Meralco into the company, and 18.2 or so billion that went to me for my existing shares. Sa usapin Bilyonaryo pala siya, no? naman ng Cabral Files, ikinatuwa ni Congressman Leviste ang pahayag ni Senador Panfilo Lacson na Ayan na naman ang akla, mga kababayan daw. ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga dokumento. Si Vacli. Dapat na rin anya itong isa publiko. Sa publiko mo ang kasarian mo. May 4 na state witnesses na ang Justice Department sa investigasyon sa flood control corruption. Ay, Diyos ko Lord, itong mga mga kababayan, mga dapat na makulong. Wala na nga nakukulong na politician, mga kababayan. Tapos ito pang mga talagang nagpakasasa sa pera ng bayan. Sina Alcantara, magiging state witness pa. Grabe! Wala na talaga makukulong nito, mga kababayan. Wala na politician Tapos sila Alcantara, naging state witness pa. Scandal. Kabilang sa kanilang isang dating DPWH official at isa sa tinaguriang BGC Boys. Ang detalye sa agenda report ni Elijah Bonzo. They're already state witnesses. Kinumpirma ng Department of Justice na State witness na mga nagpakasasa. witnesses na ang 4 na individual na kasalukuyang tumutulong sa Dapat nga si Cabral ang naging state witness, mga kababayan. kanilang investigasyon para sa ilang kasong Das ito masyado, mga kababayan. Itong itsura nito, wala titiwala sa itsura pa lang, mga kababayan. Mahirap mang mata, mga kababayan, pero may aura itong jablo kaugnay ng flood control Tingnan niyo ang itsura. scandal. Kabilang dito sina dating Public Works Undersecretary Ayan na, Roberto Bernardo. Aminadong Lord, aminadong pakasasa, mga kababayan. Sige, papayag kaming naging state witness kayo. Basta i-connect ninyo kay Romualdez at saka kay Bangag na sinasabing mastermind. District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH NCR Regional Director Gerard Opulencia, at ang owner ng government contractor na Sims Construction Trading na si Sally Santos. Yung parang aswang, Tama po kayo. Sila po ang nagbalik ng kabuang Diyos ko, Lord. 116 million. Anong napapansin natin dito, mga kababayan? Parang, ewan lang natin pwede ba ito i-hair follicle test? 381,500 pesos. Isa po sa karapatan ng mga state witnesses na ina-admit po sa programa is to be discharged from criminal liability. Ang animal, wala pa. Isimani pala, mga kababayan, mga magnanakaw pa ang naging Pwede naman yang ipausad, mga kababayan, mga kaso. Mayroon ng paper trail nang hindi na aabsuelto itong sina Alcantara na nagpakasasa sa pera. Yung sa mga kasong sila'y nagbigay ng ebidensya na magagamit ng Estado, doon mo sila. Mga hudas. Paliwanag ni Secretary Vida, ang mga individual na na-admit sa Witness Protection Program ay may mga testimonyang maaaring magamit para mas mapalakas ang kaso ng Estado. Kaya pala, ito sa Alcantara, grabe, parang confident, mga kababayan. Bakit Alcantara? Malamang magiging selective na naman ito, mga kababayan, sa kaniyang ibubulgar. Umili lang siya. May mga conditions Hindi ka dapat patukan kita. Most guilty. Udas. Diba? Tapos absolute necessity Diyos at ko, Lord. materiality ng iyong inilalahat na tulong sa Estado. At yung nagko-cooperate ka. Kaya wala na pag-asa ang Pilipinas, mga kababayan. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.